Ay, nagluluto ako ng adobong sitaw. Yan ang ulam namin ngayon. Kaninang almusal, ang niluto ko longganisa. Nagsaing ako tapos ako ng longganisa. Tapos may tasty. Pinalamanan ng liver spread. Yun ang almusal namin. Masarap ang na akong kumain. Ngayon naman, luluto ako ng sitaw. Adobong sitaw. Masarap. Yung iba, yung nila, maghihiwa ako. Pero ako hindi. Imbis na luya, kamatis. Eh ngayon, wala kamatis. Bawang sibuyas lang, okay lang. Kasi pinapahimay. Naglalagay ako ng lapil para malakas kasi mahina yung boses ko, no? Halos hindi marinig yung boses ko. Kaya lalagay ako ng lapil. Ngayon, ginawa ko, hinimay-himay ko para kainin niya. Ganito ako maghiwa ng sitaw. Tinitingnan ko muna kung good bago ko hiwain. Kasi yung ginagawa ko, hinihiwa ko ng sabay-sabay. Kasi mahirap pag isa-isa lang. Kasi pag isa-isa lang, matagal matapos. Kailangan sabay-sabay hiwain. Pero tingnan mo muna ha, kung walang sira yung hihiwain mo. Kasi pag may sira yung sitaw, hindi dapat isama yun. Ay, ito nilagay nila dito. Ay? Ilagyan nila ng kasi nga pang pagdinas. Di pa binigay. Pero kunin mo mamaya pag ginapit ka. Bigyan. Abonahan ko na. Ayan. Eto, sitaw. Inok ko yung maingay yung nanonood kasi ako ng TV. Pinapanood ko ba yung sarili ko sa YouTube? Kaya, inok ko kasi maingay. Ayan. Iluluto ko para may pananghalian. Ito ang gawain ko araw-araw, trabahong bahay. Ako ang taga-luto, taga-hugas, taga-linis. Kasi ako ang naiiwan. Mahirap pa naman pag hindi ko gagawin. Nakaligtas. Kapag hindi ko ginawa, nakaligtas ako sa trabaho. Pero yung katawan ko, manghihina naman. Kasi walang exercise. Andiyan ka lang nakaupo. Kaya ang ginagawa ko, tatrabaho para ma-exercise. Kaya yung mga apo ko tuwan-tuwa. Kasi nakakaligtas sila sa trabaho. Pero pag pagod na si Lola, sila naman ang inuutusan ko. Yun. Adobong sitaw. Gusto kong kumain ng halo-halo. Pero hindi pa ako nakapamalingki. Bibili pa ako ng saging na saba.
saba, kamote, at saka bibili ako ng sagu. Masarap may sagu eh. Yun ang ihahalo ko. Kahit kunting sahog lang na saba, kamote, sagu, natadiko ko o 4 na ingredients lang, tama na yun. Basta may gatas. Ang importante, magatas. Kasi pag hindi magatas, hindi masarap ang halo-halo. Nung nagtitinda ako ng halo-halo, ang daming bumibili kasi magatas ang ginagawa ko. Hindi masarap ang halo-halo pag hindi magatas. Kaya lang tumigil akong magtinda. Yung apo ko na ang ko doon, binigay ko sa kanya yung pwesto ko. Ayun, para may pagkakitaan siya, mabuti lang baon-baon. May tindahan na siya ngayon. Masaya ako dahil may tindahan siya sa harap. Ako ang ginagawa ko libangan lang naman dahil matanda na si Lola. Mahirap pag walang ginagawa. Ayan. Nagtinda ako ng hamburger at saka halo-halo dun sa harap at saka nagtinda ako ng lutong ulam. Pero itinigil ko na. Yun, yung apo ko na ang may tindahan doon. Siya na ang pinapwesto ko doon. Napagod si Lolang magtinda. Kasi gigising ka na madaling araw para magluto. Ay, nako. Ang ko lang naman doon, malibre lang yung ulam at saka yung mga merinda-merinda lang. Ganun. Kaya ako'y nagtitinda. Napagod na ako. Kaya, umistap ako. Dito na lang, gawaing bahay. Ay, nako. Yung aso, pinapaliguan siguro ni Bong. Bong, hindi nagtinda yung tilapia. Ay, hipon lang dala niya. Ayaw ni Icy ang hipon, namamantal siya. Ganda sana ang panahog ang hipon. Sasahog ko dito sa adobo yung baboy uli. Yung isasahog kong sa adobong sitaw. Yan. Madali mag-iwan ng sitaw, di ba? Pag sabay-sabayin mo. Kailangan pag ikaw ay naghihiwa ng gulay, para hindi ka matagalan, kailangan marunong ka.
dumiskarte. Kasi pag isa-isa, ay nako, matagal matapos. Kaya ginagamitan ko ng kutsilyo panghiwa. Ayan. Ayan. Kaya ako nag-vlog para ma-share ko din sa kapwa ko senior citizen na kahit ganitong matanda na tayo ay kailangan magtrabaho tayo. Kasi pag wala tayong ginagawa, malungkot ang buhay natin. Andyan, nakaupo ka, nag-iisip ka. Ganon, manghihina pa ang katawan mo dahil wala kang exercise. Kaya, isinishare ko sa pamamagitan ng pagbablog ko para makapanood din ang mga kapwa ko senior na kahit ganitong may edad na tayo, kailangan galaw-galaw. Magtrabaho, mag-exercise. Ganun ang ginagawa ko. Minsan, kumakanta para yung boses ay mahasa. Hindi tayo mamaos. At saka, malilibang pa ang isip natin. Kasi, pag yung isip ka ng isip, mapapagod yung utak natin, mai-stress tayo. Yun, doon tayo nanghihina. Pag na-stress, nagkakasakit tayo. Kaya kailangan, para hindi ka mag-isip na mag-isip, kailangan may ginagawa ka. Katulad ng ganito ginagawa ko. Ang concentration ko nandito sa hinihiwa ko. Hindi ako nag-iisip. Ang ginagamit ko lang yung mata ko, kung paano kong hiwain, gano'n. Ay, nako. Ayan. Nung mga nakaraang araw, nag-duty ako sa refilling. Kasi yung anak ko, hindi nakapag-refill gawa ng nagkasakit siya. Natrangkaso ba? Kaya nagpahinga. Kaya tinawagan niya ako. Iniling niya na mag-duty ako doon. Umextra ako ng 2 araw. Para ma-deliveran yung mga yung mga customer nila. Pero ngayon, dito na uli ako sa bahay. Hindi ko na na-i-vlog yung pagre-refill ko doon. Kasi maingay yung machine. Kaya hindi pwedeng i-vlog ko yung pagre-refill ko doon. Ayan. Masarap pag may ginagawa. Masaya pati utak mo. Nalilibang ka.
Naku, masipag akong magtrabaho. Ang hiling ko lang sa mga apo ko, mag-aral silang mabuti. Yun ang hiling ko. Nagagalit ako kapag tamad silang pumasok. Tamad mag-aral. Kasi ang gusto ko, makatapos sila ng pag-aaral para may pagkakitaan sila. Kasi sa panahon ngayon, mahirap pag wala ka natapos. Mahirap maghanap ng trabaho. Kasi ang hinahanap ngayon, diploma. Kaya kailangan kala ko umalis ka na, apo. Papasok na yung isang apo ko. Ayan. Ayun. Pumasok na. Masipag pumasok yun eh. Masaya ako pag ang apo ko ay masipag mag-aral. Nagagalit ako pag tamad mag-aral. Kasi gusto kong pag wala na ako, meron silang pagkakitaan. Alam kong hindi sila magugutom kasi magkakaroon sila ng trabaho, hindi sila mahirapan kaya pinilit ko makatapos sa mga magulang nila para ang mga anak din nila mapag-aral din nila. Kasi nung kabataan ko, nung napatigil ako ng ng pag-aaral, second year lang natapos ko. Kasi napatigil ako gawa ng ang tatay ko may nagkaroon ng ibang pamilya. Kaya yung naging niya, inuunahan kami sa ang allowance ko. Ayaw niya ibigay. Kaya napatigil ako, napa-stop ako. Ginawa ko, nagtrabaho ako. Bata pa ako noon. Siguro mga 15 ako. Nung pumasok ako sa tindahan. Yung tindahan na yun iniigib ang tubig. Ginagawa ko, sinusunog ko yung balde, isang balding yung minola yung lalagyan ba ng mantika, yun ang pang-igib ko, sinusunog ko yun. Nang iigib ako doon sa siguro mga ilang bahay ang dadaanan ko bago
ako makarating doon. Medyo malayo-layo din. Pero yung pinupuno ko 2 drum. Everyday yan. Lumaki ako sa hirap. Talaga. Tapos, nung katapos kong namamalingki pa ako madaling araw sa Divisoria. Namamalingki ako doon. Alas 4, alas 5 na madaling araw, nasa Divisoria ako. Dala-dala ko 2 bayong na malaki. Yung isang bayong, ang laman noon, saging na saba. Bumibili ako ng 200 pieces ng saba. Tapos, yung isang bayong, doon ako bibili ng karne, gulay, mga panahog, yung mga patatas, carrots, ganun. Nag-aalmusal ako sa Divisoria na. Doon ako kumakain, alas 4 na madaling araw. O-order ako doon ng kape. Kakape ako, tsaka pandesal. Kain ako doon sa karinderya. Bago ako mamimili, ganun. Ngayon, pag yung uuwi na ako, hindi ko binubuhat yung pinamili ko. Ang bitbit ko lang yung isang bayong. May kasama tinapay din yun. Bumibili na rin ako ng tinapay doon sa Divisoria. Yung isang bayong, yun ang dala-dala ko. Pupunta ako doon sa may, pinagbilihan ko ng saba. Tapos, tatawag sila ng kargador. Ipapasakay nila ako doon sa, yung mga dala ko doon sa kargador. Ihatid ako hanggang doon sa may sakayan ng papuntang Balot. Balot Tondo. Doon kami nakatira nung araw. Doon sa sa may tulay, pagtawid mo na butas, sa may North Bay, doon kami banda. Yung mga squatter doon nung araw, doon sa may Tondo General Hospital. Dahil nung wala pa yung ospital, mga squatter ang nakatira doon. Yun. Doon ang garahe ng Diyos Transit. Kaya kami nagpapakain. Ganun. Ako ang tagaluto ng banana cue. Sila naman ang tagaluto ng karne at saka gulay. Kasi bata pa ako noon, hindi naman ako marunong. Tagahiwa lang. Ganun. Biruin nyo, ang gising ko alas 4 madaling araw. Ganyan ako nung araw. Kaya ayaw kong maranasan ng mga apo ko yung ganun. Pati mga anak ko. Yung buhay ko nung araw. Na kawawa talaga ako. Nagtrabaho din ako sa restaurant noon, sa kainan. Mahirap sa restaurant kasi yung pinasukan kong doon sa may likod ng City Hall. Kainan. Pero mayroon silang tindang mga beer. Pag may nag-iinuman. Minsan, yun nga, may lasing. Nung araw, napapaaway ako. Kasi, may lasing na gusto ako ang mag-serve. Hindi naman ako nag-serve sa kanila. Iba naman ang nag-serve sa kanila. Kaya natapos din yung hinihiwa ko. Kaya nung
araw. Puro trabaho. Pinasukan ko yon, tindera doon. Tapos sa restaurant. Tapos doon sa Bunil, naging operator ako sa machine. Tapos nanahi ako ng bag. Naging tindera ako ng sa tindahan, yung garita ba? Ang may-ari incheck. Kasi ganito yun. Nanahi ako sa bag. Ngayon, nung nanahi ako sa bag, nung nanahi ako sa bag, nanood kami ng shooting ni George Stragan. Sabi ng kasamahan ko, Delia, may shooting, andyan si Mayor Joseph Estrada. O talaga? Sabi ko naman ganun. Sabi ko, sige, sabi ko ganun. Idol ko si Mayor Joseph, sabi ko ganun. Andyan pa siya. Naku, malis na pero babalik daw. Nung panahon na yun, extra pa lang si Herman Moreno. Bago pa lang sila. Ngayon, pinapalayo niya yung mga manunod ng shooting kasi siyempre darating yung mga artistang iba. Ngayon ako, ang ginawa ko, pumunta ako dun sa guard. Pero yung ibang artista, yung mga nandoon na sa loob. Sila George Stragan. Ngayon, nilapitan ko yung guard. Sabi ko dun sa guard, pwede akong pumasok man kasi idol ko si Mayor Joseph Estrada. Sabi ko gano'n. Nandiyan ba siya? Ay miss, wala na umalis na pero babalik siya. O gusto kong manood ng shooting, pwedeng pumasok. Ay bawal miss, pagagalitan ako. Sige na, sabi ko gano'n. Binubola ko yung guardia. Sige na, papasukin mo na ako kasi manunod ako ng shooting. Gusto ko makita si Mayor, sabi ko gano'n. Tinted yung yung salamin. Tinted yung salamin. Kita ang tao sa labas. Hindi mo kita ang tao sa loob. Doon sa may pintuan. Ngayon lumabas si Direk. Sabi niya sa akin, sinong hanap mo, miss? Sabi niya, hi Direk, sabi ko ganun. Kasi, andyan ba si Mayor? Kasi, idol ko si Mayor Estrada sabi ko ganun. Gusto ko sana manood ng shooting. Sabi ko ganun. Halika, pasok ka. O sabi ko dun sa gwardiya, sabi ko na sa'yo, papasukin mo ako. Tignan mo si Direk, pinapasok ako. Sabi ko ganun. Tapos sabi ko dun kay Direk, may kasama ako na isa. Sabi ganun, o sige, isama mo na siya. Pasok kami dun sa loob. Tapos, inakbayan ako ni Direk. Sabi ni Direk, gusto mo mag-artista? Bakit Direk, pwede ba ako? Sabi ko ganun. Kasi mabola ako nung araw. Pakyut ako nung araw. Kaya sabi niya, mamayang gabi, sabi niya, meron ka bang damit na maganda? Mayroon Direk, ganun. Mamaya, sabi ganun, mag-shooting tayo mamaya. Sabi niya, isuot mo yung maganda mong damit Sabi niya, pero extra ka muna, sabi ganun. Pag yung lagi kang sabi niya ganun, pasisikatin din kita, sabi gano'n. Ililabel kita kila Nora, sabi gano'n. Nila Vilma, nila Hilda, sabi niya gano'n. Ngayon, natuwa naman ako. Kasi bibo ako nung araw, hindi ako mahihain. Oo. Tapos pinakilala ako kay George Regan. Sige, ito ang mga makakasama mo mga artista, sabi gano'n. Si, George Regan, siya ang bida natin. Unang palabas niya, sabing ganun. Tapos, makakasama mo ang kontrabida, sila Eddie Garcia,
Oscar Roncal, sila ang mga kontrabida. Sabing gano'n sa akin. Pinakilala ako kay kila Eddie Garcia, kila Oscar Roncal, tapos doon sa combo. Oh, tapos yung iba pa mga tao doon, pinakilala ako. Alam nyo, nagtataka ako. Yung kasama ko, mahaba ang buhok niya, maputi kaysa sa akin. Kasi ako nun, maputi ako sa Maynila, pero mas maputi yung kasama ko. Pero sa tunay na kulay ko, dito sa probinsya, morena lang ako. Eh, alam nyo naman kasi sa Maynila, nakakaputi gawa ng hindi ka naglalabas, nasa loob ka lang. Kaya yun, mahaba ang buhok ko noon, yung panahon na yun. Ngayon, yun nga, nag-shooting na kami, ako, hanggang sa ni Fernando po noon. Sila mag-asawa. Ako lang ang nakakapasok doon sa D. Pelican Restaurant noong araw. Kasi shootingan ng artista yun. Bawal pumasok ang mga fans doon. Ako lang ang nakakapasok doon. Oo. Ayun, shooting kami nung gabi. Sabi niya ganito ang gagawin nyo. Sabi niya ganun, barkada kayo. Meron dito ang table nyo. Tapos darating ang sabi nga nun, dadating ang bida. Tapos magkakaroon ng celebration. Magsasayawan kayo, gano'n ang ni Direk sa akin. Tapos, darating ang kontrabida, magkakaroon ng rumble, gano'n. Tapos, ayun, kaya lang, extra lang tayo, sabi ng mga nakasama kong extra. Mabuti ka pa, si Direk ang nakadiscover sa'yo. Naku, bigla kang sisikat. Sabing gano'n sa akin. At saka isa pa, alam mo, ang pagkain namin, Gigi, kasi mga extra kami, pero pag sikat ka na, naku, litso ng pagkain, sabing gano'n sa akin, mga kapwa ko extra. Ayun, kaya lang, ilang shooting lang naman ako gawa ng itong asawa ko. Aywan ko, tapi nagtataguan ko naman siya. Hindi naman niya alam kung saan ako nakatira. Aywan ko bakit nahanap niya yung tirahan ko. Oo, yung patahian ng bag. Nahanap niya. Kaya, nung malaman ko doon sa amo ko at saka doon sa kasamahan ko mananahi, sabi nila may naghahanap sa iyo, nakakotse, sabing ganon, guwapo, sabing ganon, naka-sunglass at saka long hair, tapos medyo kulot-kulot ang buhok, tapos naka-belt, parang mayaman, sabing ganon sa akin, napagkamalan kasama yun, mayaman yung si Paul kasi maporma si Paul dahil yun nga sinasabi ko sa iyo nung mag-asawa kami, nagtatrabaho siya doon sa siya ang driver, taga-deliver ng mga damit ng pinatahi ng mga mayayaman sa Toppers Tailoring, sikat na patahian nung araw sa Maynila. Kaya si Paul nung araw ang porma-porma, maputi siya na may tsura siya, pogi, baby face, guwapo. Ngayon, nung malaman kong ganun, umalis ako. Ayun, umalis ako, nagtago na ako. Hindi na ako namasukan doon sa patahian ng bag. Kaya hindi natuloy ang pag-aartista ko gawa ng si Paul, nasusundan niya ako. Nung nasa Tondo rin ako, nahanap din niya yung Tondo. Aywan ko pa paano niya nalaman na nasa Tondo ako. Siguro nakikibalita doon sa mga dati kong kasamahan na mga kaibigan ko. Kaya nahahanap niya ako. Baka doon nakakakuha ng impormasyon.
Tago na naman ako. Ganun na nangyari. Kaya lang talagang pag soulmate mo, kahit pagtaguan mo, mahahanap at mahahanap ka. Ay naku, nakakatuwa ang experience ko nung araw talaga. Tapos nung nandun naman ako sa Bunil, may nagkagusto rin sa akin doon. Yung Inchi, si Mr. Su. Tatandaan ko, may tsura. Ilan silang nagkagusto sa akin doon sa Bunil. Yung isang guwapong trabahador doon. Ang pangalan ba nun? Ray ang pangalan. Tapos si Mr. Su, si William Su ang pangalan niya. Tapos si Paul Yang. Kaya lang, hindi kami nagkatuluyan ni Mr. Su kasi sa katatago ko nga kay Paul. Kaya umalis ako doon sa doon sa Bunil. Ay naku, nakakatuwa talaga. Yun lang, naging kasaysayan ko doon sa Maynila. Ay nako, kayo, kukuha ako ng sibuyas, bawang at ko dito, sibuyas, bawang para sa adobo. Andali lang Ako'y Ginoo. Ito, may bawang pa dito ay saka kukuha. Bumili ako ng sibuyas kagabi. Andito kasi kakainin ko sana gawa ng ito ang kwarto ko. Ayan ang itsura ng kwarto ko. Ayan ang picture ko. Nakasabit sa taas. Ayan ang TV ko. Pag yung ayaw ko na manood doon sa labas, dito ako sa kwarto na nagtitigil. Diyan na ako nanonood ng TV bago matulog. Alam nyo bang ako'y mahilig manood ng TV? Palit-palitan. Yan lang ang hilig ko, libangan ko, ang manood ng TV. Ay, sus, Ginoo. Para maya pagdating ng tanghalian, kakain na lang yung mga apo ko. Yung isa pumasok, may pasok siya kahit Sabado. Pero yung tatlo, walang pasok. 4 yung apo kong kasama ko dito sa bahay. Tapos yung isa may bahay sila sa likod. Silang mag-ama. Kasi namatay na yung anak ko, si Emily. Kaya silang mag-ama na lang. Ayun, siya ang pinag-ano ko doon. May tindahan siya doon. Para meron siyang pang-aral. Tapos nag-tricycle. Tapos may tindahan yung papa niya.
Ay, nako. Nakakatuwa, ano? Ayan. Nakalimutan ko na yung pangalan ni Dire. Ang tagal na kasing panahon, 1960. 69 yata yun. Oo. Taon 1969. Tagal na. Bata pa ako noon. Teenager pa lang ako. Kaya hindi ko pinagtatandaan ng mga ano. Alam niyo si ano, noon dumating si Mayor, inakbayan ako. Ang laking tao pala ni Mayor. Hanggang balikat lang ako. Tumingin akong ganyan nung ano, inakbayan akong gano'n. Sabi niya, anak mo daw ako. Ay, si Mayor, sabi kong gano'n. Tuwan-tuwa ako nung ano, napaakap ako kay Mayor Estrada noon. Idol ko po kayo, sabi ko gano'n sa kanya. Alam niyo, nung kabataan ko, hindi ako mahiyain. Hindi naman ako galaw-gaw. Ay, yung active lang ako, marunong akong makiharap. Hindi ako nahihiya. Kaya siguro yun na nagustuhan ni Direk sa akin. Kasi bibo ako. Yung kasamahan ko hindi nagsasalita. Si Puring, hindi kasi siya nagsasalita. Ako, bibo ako. Nakakausap ko kahit hindi ko kilalang tao. Hindi ako nahihiya. Hindi rin ako galaw-gaw. Si ano nga, Eddie Garcia, mahilig mangindat yun. Naku po. Nakakatuwa Pag kinindatan niya ako, gumaganyan ako Maano ko ganyan. Pag tumingin na naman ako sa kanya, kikindatan na naman niya ako. Umaano na naman ako na gumaganyan na naman ako pag ano Alam niyo na yung arte ni Eddie Garcia, pag ngumiti, parang nakakaloko. Nakakatuwa si Eddie Garcia. Palabiro talaga yun. Mabait siya. Kasi nung araw, tinanong ako ni Dire, marunong ka ba sumayaw? Unang-unang tanong niya sa akin, may damit ka bang maganda? Mayroon, Dire. Marunong ka bang kumanta? Marunong, Dire. Marunong ka bang sumayaw? Marunong, Dire. Marunong ka bang magdrama? Marunong, Dire. Hindi ka mahihayin? Hindi, Dire. Lahat ng sinasabi ni Direk, sinasagot ko. Hindi ako nahihiya. Bibo nga ako nung kabataan ko. Kaya nga, kinukuha ako noon na ano yung magtinda ng lupa. May mga ahente na naka-discover sa akin. Magtinda ng lupa sa Philimbis.
nung araw. Bago pa lang ang mga subdivision nung araw, wala pang kabahayan. Madalang lang. Ang ganda sana. Kaso, ayaw naman akong payagan magtrabaho ng asawa ko. Ay, naku. Kasi, yung asawa ko, pag nagtatrabaho ako, pinapatigil niya ako. Hindi naman niya kayang suportahan ng pamilya. Kaya ako yung nagpupumiglas magtrabaho. Gawa ng para mayroong extra money na maipon at may dudukutin at saka may pang-ano sa mga bata. So, ang ginawa ko na lang, magtinda-tinda. Kasi ayaw niya akong papasukin sa mga kumpanya. Meron din kumukuha sa akin noon, mag-sales. Yung taga-tinda ng ba yun? Yung panlinis. Ultralax ba yun? Basta, kinukuha ako. Kasi magalit daw ako magsalita. Ano yung kukunin ko? Ay, plastic. Magaling akong makipag-deal. Yun nga, mayroong isang matanda na manghuhula. Nakiinom doon sa restaurant. Mahilig makiinom ng tubig yun. Malamig. Sabi niya, Neng, pwedeng makiinom ng tubig. Ay, opo, kuha lang po kayo dyan. Sabi ko, Neng, sabi ganun sa akin, hulaan kita. Sabi ganun. Tapos nung inulaan niya ako, hindi ako naniniwala sa hula niya. Sinabi nga niya na malakas nga raw ang PR ko. Tapos, sabi pa niya sa akin alam mo Ning, sabi niya, kahit hindi mo kilala, sabi niya, kaya mong umutang kahit hindi, papautangin ka nila kahit hindi ka kilala. Sabi ko naman, naku, hindi po ako naniniwala diyan. Sabi ko gano'n. Hindi, punta ka doon sa kanto. Sabi gano'n. Manghiram ka doon, umutang ka doon. Sabi gano'n, papahiramin ko. Ay, ayaw ko. Mamaya napahiya pa ako. Sabi ko gano'n doon sa mamang manghuhula. Hindi malakas ang mo, sabi gano'n. Malakas ang PR mo, sabi gano'n sa akin. Ewan ko ba? Alam niyo naman ako, hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Ayan, tapos na yung bawang sibuyas. Yung sabay, ligpit na rin itong pinagbalatan. Malinis itong pinagtrabahuan ko. Ang gagawin ko, lalaga ko naman yung baboy. Ay, hindi. Ko na lang. Ihiwain ko na lang tapos ipipirito ko. Pakuluan ko ng konti. Yung pansahog. Ay, nako.
Kalat-kalat pa dito sa kusina namin. Ayan. Kukunin ko naman yung karning panahog. Wala na kaming stock ko. Ayan. Wala na kaming abasto. Kaya mahirap itong wala pang patungan. Ay, asan ba yung kwan? Madali ah. Hihiwain ko na itong baboy. Maghihiwa ako ng baboy. Pansahog. Oy, pusikat, doon ka sa labas. Gabi, doon sa labas, huwag kang sisip-sip din sa paa ko. Itong pusa ko. Doon. Labas. Maapakan kita, kagatin mo pa ako. Labas. Makita lang nilang papatukin ko yung yung pamalo kong. Tatakbo na. Liwain ko itong baboy. Alam niyo yung ginagawa ko. Itong taba. Ang ginagawa ko, pinipirito ko. Parang chicharon. Pero yung laman, pinipirito ko rin. Kaya lang itong yan. Papakuluan ko ng kaunti bago ko ipirito. Sa awa ng Diyos, malakas naman ako. Yun, high blood diabetes ang sakit ko. Kasi sa katakawang ko ng noon, walang limit. Mahilig sa matamis. Malakas kumain. Malakas kasi akong kumain nung araw. Pero ngayon hindi na. Na lang. Ang kinakain ko na lang ngayon, 1 cup of rice. Sinusunod ko yung payo ni Doc Willie. Kasi yun ang tama. Ay. Hinihiwalay ko yung taba sa laman. Kasi yung mga apo ko, gusto nila laman. Ayaw nila ng taba.
ang ginagawa ko, itong taba, piniprito ko para magmantika. Yun. Mahirap hiwain ng hilaw. Ayan. Saan ko pakukuluan? Yan yung kawali ko. Ay, where is my kawali? Yung kawali kong isa. Ano napunta yun eh? Ay, ayun. Teka. May tirang gulay. Ilalagay ko sa pinggan. Ayun. Itong ibang karne, babalik ko uli sa rep para may panahog uli ako. Hindi ko sinahog lahat kasi kailangan magtira ng ano, pansahog uli. Ano ba ngayon? Baka bukas magmunggo ako bukas. Nililisan ko yung ano, kasi tinanggalan ko nung ano, ulam. Tinugasan ko para pagsalangan ko naman itong baboy na panahog ko. And yung pinagprituhan ko ng longganisa, nakadikit yung longganisa.
Ang ginawa ko, may mantika siya, tinanggalan ko ng mantika, tapos binabayan ko ng tubig, pinakuluan ko. Andun pa rin na, nakadikit pa rin yung yung kulay. Yung namula siya. Ito, sa susunod na gulay ko, yun ang panahog ko pag nagluto ako ng munggo. Ito, pakukuluan ko yung baboy. Tapos, piprito ko. Ganun ang gawa ni Lola. Ayan. Ayan, ang pansahog ko. Sa adobong sitaw. Ay, nako, ang Lola. Masarap pag nagbablog, masaya ako. Kasi, nakapagsasalita ako, kinakausap ko ang sarili ko, nalilibang ako. Kaysa yung nagtatrabaho ako, tahimik lang ako. Kaya ang ginawa ko, ito, nagbablog ako para makapagsalita. Ang kausap ko, yung camera, yung sarili ko. Ay, nako. At saka pag yung natapos kang katulad niyan, tapos na ako naghiwa, kailangan yung sangkalan na ginamit ko, ililigpit ko yan. Hindi ko ililigpit na marumi, kailangan lilinisan ko para pag kailangan uli, malinis na gamitin. Huwag iiwan dito sa lababo na hugasan. Kailangan iligpit mo. Ganyan si Lola. Masama yung kinatatamara mo ang lahat. Huwag mong isipin na mapapagod ka. Ang isipin mo gumagawa ka. Na i-exercise. Alam nyo, sa totoo lang, may mga hugasan dito. Nagkainan yung mga apo ko. Hindi naghugas. Ako maghuhugas. Pati pinaglutuan. Ayan. Uunahin ko itong mga kaldero na lilinisan bago yung itong mga pinggan para walang nakakalat dito. Minsan inuuna ko mga pinggan. Asan ba yung ito? Ay, ko. Madali lang naman itong trabaho. Hindi naman mahirap magtrabaho. Sarap-sarap nga ng may ginagawa. Ayan, nakasalang na yung niluluto ko. Pinapakuluan ko muna. Pag natuyo na yan, saka ko ipipirito. Ito,
Iba ang esponha na pansabon sa mga kaldero. Iba rin ang sa mga pinggan, baso, kutsara. Bukod-bukod ang ginagawa ko. Masarap ang maging masipag. Kasi pag masipag ka, malakas ang katawan mo. Pero pag tamad ka, pirmi ka nakaupo, manghihina ka. Magtataka ka, wala kang ginagawa, nakaupo ka lang. Pero bakit ka nanghihina? Kasi hindi ka na-i-exercise. Andiyan ka lang hindi gumagalaw. Samantalang kapag may ginagawa ka, gumagalaw lahat ng mga buong katawan mo, na-exercise ka. Pati utak mo na-exercise kasi habang nagtatrabaho ka, nagsasalita ka. Katulad ko, nagbablog ako, di na-exercise pati utak ko. Ayan. Yung pinagsabunan, ilipat ko naman dito sa kabila. At para may pansabon uli ako. Ayan. May nagbukas ng git namin. Teka, silitin ko. Ewan ko, may lumabas ata. Ito, hinugasan ko. Yan. Pag ayan. Mamaya ko ipiprito kasi naghuhugas pa ako dito. Kasi pag yung pinirito ko na ngayon, ang concentration ko nandito sa hugasan. Ayan. O di malinis na yung mga kaldero ko, di ba? Huwag katamaran ng maghugas. Napaka-importante. Ano yan hinahanap mo? Remote. Yung remote? Nandiyan lang Kasi nanonood ako kanina, ay andito pa ako naghuhugas ay. Hindi kayo naghugas. Hindi nyo nilak yung gate kagabi. Hindi nyo pinakain ng aso. Andiyan pa rin yung kanin na inilagay ko Saan? Nasa kaldero. Ay, nasa kaldero. Pinakain ko, ilan gano'n? Alin? Yung kainan nila, andito nilinisan ko. Hindi gumalaw, nandito pa rin yung kainan na pusa. Ha? Kaya sabi ko, hindi pinakain ng anak mo yung mga pusa. Sabi ko ganun.
Kasi sila ang tagapakain ng pusa at saka aso. Pero pag wala sila, ako nagpapakain. Pero pag nandyan sila sa gabi, kasi nandyan na sila nang tagapakain. Sa araw ako. Pag araw, pinapakain ko yung mga hayop. Siyempre, pag kumain tayo, dapat ang alaga natin, pakainin din natin para hindi magutom. Ganun si Lola. Mahal ko kaya yung mga pusa at saka aso. Kasi, ang pusa, bantay natin yan pag tayo natutulog sa gabi. Yung mga bad spirit, hindi makapasok. Pag nandiyan yung mga pusa. Ang aso naman, bantay din natin. Yan naman ang tagasabi kapag may ibang tao. Kaya, kailangan alagaan din natin sila. Kailangan ko to. Ilalaga ko yan. Gamot yun eh. Ano yun? Yung dahon na malunggay na pinatuyo. Apo, wag mong lalakasan yan kasi kaya inup ko yan, nagblablag ako. Kaya, ngayon naman, ang huhugasan natin, mga pinggan naman. Ganon. Ito ay mga pupuy. Tingnan mo, pag umain sila, iniiwan na lang nila. Alam nilang ililigpit ni Lola. Nakakaligtas sila sa trabaho. Pero, pag yung pagod na si Lola, papasok na ako sa kwarto ko. Bahala sila magluto. Bahala din sila maghugas. Alam nila pag pagod na si Lola, lilipat ko ng pwesto. Lalagay ko doon. Ayan. Ito, ugas ako ng baso, sasabunin ko. Ang dali-daling trabaho, sarap-sarap maghugas. Nahugasan ng kamay mo. Bango-bango pa ng kamay mo. Pero hindi pa ako naligo, mamaya ako maliligo. Noona ko tang mga trabaho muna bago ako maligo.
Tatlo itong cup ko, inuman ng kape. Tatlo. Ayan. Tag-init na. Pinapawisan ako. Ayan. Pinapawisan si Lola. Yung apo ko, tagatapon ng basura. Pero, hindi pa niya tinapon yung basura. Mamaya pagsabihan ko. Kasi pag hindi niya tinapon ng basura, ako ang napipilitan magtapon ng basura. Eh, nandito naman siya pagtapunin ko. Maganda pag yung yung tuloy-tuloy ang trabaho. Mahirap pag hindi tuloy-tuloy, tatamarin ka. Upo ka lang ng upo. Kaya, ginagawa ko tuloy-tuloy na trabaho. Yung ibang trabaho ko, hindi ko na naibibidyo, hindi ko na napapakita sa inyo. Ito paghuhugas ko, lagi nyo nakikita kasi. Ito pag kumain tayo 3 times a day. Pero ang ginagawa ko paminsan-minsan ko lang inaano. Itong mga sandok na ginamit. Alam mo pag yung malinis lahat, natutuwa ka din Kasi pag malinis lahat, pero pag puro kalat, pati ikaw na tao nabubunot din, di ba? Kasi puro kalat. Ang damit ko hindi ko pa nilabahan. Nalabahan ko mga Lunes kasi wala magsasampay. Ngayon, araw nila. Nandito yung mga apo ko at saka anak ko. Araw nila. Kaya hindi ako lalaba ngayon. Maglalaba ako kapag wala sila. Ay, nako. Ganyan si Lola. Minsan, malungkot ako. Minsan, masaya. Ganyan naman ang tao Minsan malungkot, minsan masaya. Ay, nako.
Ang tagal-tagal na nitong Tupperware na to. Paminsan-minsan ko ginagamit. Yan. Banlaw na nasabong ko na. Banlaw naman ngayon. Isang dosin na itong nilabas ng pinggan na babasagin. Ayun, napunta na naman ng iba. Ang mga baso ko din. Iba-iba na ito. Wala na yung iba. Ang kutsara kailangan isa-isahin mo. Ay, Ginoo. Ayan. Papatinin ko muna dito sa tabi ko. Mamaya ipapataog. Ganyan si Lola. Karamihan pag matanda na, ayaw na magtrabaho ng ganito. Iba na ang binibisyon nila. Binibisyon nila good time na. Pero ako, ang good time ko, ito, trabaho sa bahay. Ayan. Magandang libangan ito. Kasi, nakakatulong ka. Naglilinis dito sa bahay.
Ay, naku buhay. Bata ako, tagaluto, tagahugas. Matanda na ako, tagaluto, tagahugas. Ay, Ginoo. Luto, hugas pa rin. Ang dali-dali lang naman itong trabaho na ito. Hindi naman mahirap. Hindi tapos. Ito, ang gagawin ko. Sasabunin ko. Yung pinaglagyan ko ba ng tirang mantika. Hugasan ko. Itong lalagyan ng asukal. Ano? Malinis na to eh. Pinaglagyan nila ng mantika na sa plastic. Kasi pag naubusan kami ng mantika na galing sa grocery, yung Fiesta mantika, bumibili kami ng tingi sa tindahan, tagkalahating bote. Malinis na. Wala na problema. Magluluto na uli ako. Continue ang lutuin. Ay, sus, Ginoo. Ipiprito ko na yung baboy. Naubos nila yung mantika. Wala na akong mantika magamit. Ginoo. Yung ginawa niya sa mantika. Kasi kahagabi, bukod dun sa gulay, nagpatorta ako ng talong. Nilaga ko yung talong, tapos pinaluto ko, torta. Ayan, nayugasan na naman ako. Dito naman ako. Ayan. Yung yung nilaga kong baboy, piniprito ko para magmantika. Aray. 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 Kakatakot, pumuputok.
Nakakagulat. Nagugulat ako. Nasaan yung mga takip eh? Okay. Agoy. Aray. Ay, nako. Yung gunting doon nawawala. Nawala na naman yung gunting ko dito. Ginugunting ko yung baboy na nilaga ko. Kasi itong laman, iniwa ko na malalaki. Ang iniwa ko maliliit yung taba. Ngayon, hinihiwa ko na siya maliit. At isasama ko doon. Kasi minamantika ko yung yung baboy. Ayun ako. Katulad nito, ginamit ko itong meron akong gunting na ginagamit dito sa kusina. Ay, may kumuha na naman, nawala. Kaya yung gunting ko sa loob, siyang ginamit ko. Ayan. Yung mantika. Babawasan ko ng mantika to kasi minantika ko yung taba. Kasi pangit sa ulam yung mamantika. Kaya kailangan bawasan natin. Aalisin ko yung minantika kong baboy.
Lalagay ko dito. Magigisa na ako ng bawang sibuyas at saka yung sitaw. Gasan ko muna tong gulay. Ito, magkasama na yung bawang sibuyas. Nilagay ko sa isang pinggan kasi ginamit ko yung sangkalan kanina. Kaya, sinadin ko. Ay, nako. Tapos lalagay ko yung sitaw. Bango. Bango. Ibisahin ko muna to. Yung sitaw. Bago ko lagyan ng suka at saka toyo. Mamayang gabi, iba na naman ang ulam. Pero pag hindi ito naubos, siyempre hanggang mamayang gabi. Ano yung toyo? Kasi ganito yung pinabili ko eh. Ayan. Naubusan kami ng toyo. Kaya, yung ako ko, bumili sa tindahan ng tingi.